Kaya po mga pinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pong banal na gawain. Ito po ang pagkikinig ng salita natin pinakamamalapan. Kaya inangyan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamalapan Sus na dadalhin po ng ating mga rangal ng ating beloved preacher, Beloved Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamalapan Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Amen. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our unrighteousness, from all our sins. Through the first prayer of our dearly beloved pastor, anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect. And we will always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. We greet the beloved Almeida family. Amen. A pleasant evening po. Amen. To our beloved preachers, beloved brethren, beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mapalad po ang bansang Pilipinas. Sabi nga ng banal na kasulatan, blessed the nation, their God is our Lord Jesus Christ. Kaya nga mga mapalad po tayo dahil the law of the Lord, ito'y perfecto po, na kung saan narito ang tunay na pagmamahal ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Atin pong basahin from the book of Psalms 19, verse 7. From the book of Psalm chapter 19, verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Dito po sa mga awit, Kapitulo 19, ang talatay 7. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay, na nagpapapantas sa hangal. Amen. Amen. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Kaya nga mga minamahal, maraming tao ngayon na nagsasabing they are wise, matatalino, mga minamahal ko, ngunit mapalad po tayo dahil hindi tayo naging komunista. Sa iba't ibang bansa na walang Diyos, pag sinabing nagkasala ka, wala nang kapatawaran. Parurusahan ka at wala pang Diyos na magliligtas sa iyo. Ngunit sa ating bansa, mga minahal ko, dito po, sumaatin ang kautusan ng Panginoon dahil ito'y sakdal. Ipinangaral ng propeta ng Diyos sa magitan ng panalangin, pag-aayuno, mga minamahal ko, marami ang naligtas. Mula sa kasamaan, binago ng ating mahal na Panginoon. Bagamat meron pong tinatawag the law of the land. Meron pong batas. Ngunit totoo po, sa mga nakalipas, nakaganapan, mga ilang araw pa lang, mga minamahal ko na involved, ang lahat po, doon po sa Senado, nagkaroon ng lockdown, mga minamahal ko, for the first time. May kaguluhan, walang kapayapaan. Yan po ang pag-atake ng kaaway, mga minamahal ko. Ngunit dito sa ating banal na gawain, ang pinag-uusapan natin, yung batas ng Diyos, mga minamahal ko. Merong kapayapaan, merong kagalingan, mga minamahal ko, at ang kaligtasan, ang buhay na wala hanggan. Mga minamahal ko, ang bawat kaluluwa. Walang tigil ang krusada. Continuous yan, mga minamahal ko. Kaya hindi mapigilan na marami pang tao ang maliligtas sa magitan ng batas ng Diyos na makapangyarihan.
upang ang bawat isa, yung mga hangal, mga minamahal ko, ay magiging pantas. Maraming tao ngayon na sinasabing sila'y pantas. Mga minamahal ko, ngunit totoo naman, sa harapan ng Diyos, sila'y mga hangal. Ang mundong ito, kahit na angkinin mo pa ang lahat ng kayamanan, ngunit kung wala kang kaligtasan, sinasabi mong iniibig ko ang aking kapwa, ngunit hindi mo naman ginagawa. Mga minamahal ko, at pag hindi mo ginagawa yung sinungaling ka, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, mga minamahal ko, talagang magiging hindi makatotohanan. Paano pa kaya makakaibig sa Diyos na hindi nakikita? 1 John chapter 4, verse 20. Amen. In the first book of John, chapter 4, verse 20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 4, ang talatay 20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakikita? Amen. Amen? Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Dahil ang nais ng ating dakilang Diyos, una sa lahat, iibigin mo siya. Pangalawa, yung kapwa mo, doon mo mapatunayan na iniibig mo ang iyong sarili. Ang Diyos na hindi natin nakikita, lubos tayong umibig, mga minamahal ko, patunayan natin sa ating kapwa. Ang sabi po, kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos, at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Alam natin na ang sinungaling, mapapahamak, itapon sa impyerno. Liars will go to hell. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Narinig niyo ang huling patotoo, mga minamahal ko. Grabe ang puot niya sa kanyang mga magulang. Ngunit nung na-converte rito, nawala lahat ang bisyo, nagkaroon siya ng kapayapaan, pinuntahan niya ang kanyang mahal na ina dahil buhay pa. Mamamatay na dahil sa karamdaman. Ipinaliwanag niya ang ebanghelyo ng kaligtasan pagkatapos mabautismo ng kanyang mahal na ina. Mamamatay na, pero bandang uli, naglalakad na. Amen? Praise the Lord! Yun ang tunay na pag-ibig, mga minamahal ko, dahil dito siya nahubog ng tunay na salita ng Diyos na may kapangyarihan. Yun ang dapat sa isang tunay na Kristiyano. Kaya, sa mundo natin, wala tayong pwede ipagmalaki. Nasa akin na lahat. Anong pakinabang kung nasa iyo ang lahat? Ngunit, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Inihalon tulad ka na sinabi, ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Atin pong basahin sa Revelation chapter 3, verse 17. In the book of Revelation, chapter 3, verse 17, because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Dito po sa Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalaman, ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Amen. Amen! Praise the Lord. Ito'y para sa lahat, maging sa bawat mananampalataya o baguhan, mga minamahal ko. Hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman, nagkamit ng kayamanan,
at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Amen? Praise the Lord. Kaya makamtan man natin ang kayamanan sa mundong ito, dapat pinakamahalaga sa lahat, bigyan natin ng kahalagahan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Dahil walang hanggang buhay ang pangako ng Diyos. Nakahanda na ang mga mansyon, mga minamahal ko. Anumang maganap, mga minamahal sa mundo nating kinagagalawan, magtiis po tayo dahil totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung hindi mo gagawin, magmalaki ka. Mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay sa mundong ito, iiwanan mo. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, dito lang yan sa mundo. Ngunit, ang kaligtasan na ipinangaral ng propeta ng Diyos, higit pa po yan sa mana na tinanggap natin upang tayo'y magpatuloy, ipakilala sa buong mundo na merong Diyos na tagapagligtas, merong Diyos na nangako, hindi kanya pababayaan. Mundo pa lang, ipadarama niya na ako ang Diyos na Panginoon ninyo. I will never leave you nor forsake you. Amen? Ngunit, kung hindi mo susundin, magmalaki ka sa iyong sarili, hindi mo nalalamang ang tawag sa iyo ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad, mga minamahal ko. Kaya nakakalungkot Kung mawala ka sa Jesus Miracle Crusade, ikaw na ang pinakamiserableng tao dahil nandito ka na sa katotohanan Malaglag ka sa kamay ng Diyos na buhay. Saan ka pupunta? Iba't ibang sekta at denominasyon, nagsasabing nasa katotohanan, ngunit wala po sa kanila sa katotohanan. Dito ang tunay at purong-purong katotohanan, wala ka nang papupuntahan, kundi manatili at maglingkod, ikaw ay magiging matalino. Amen? Praise the Lord. Kaya ano ang pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon upang hindi ka makabitaw? Panghawakan mo ang pananampalataya, sumunod sa kalooban ng Diyos, at lagi nating inaalala at ipinamumuhay ang turo at aral ng ating dearly beloved parents in the Lord. At ngayon narito ang kanila beloved family, mga minamahal ko, nakaagapay upang ipagpatuloy na ang bawat isa sa atin ay huwag makabitaw. Jeremias, Kabanatang 7, talatang 23. The book of the prophet Jeremiah, chapter 7, verse 23. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Ito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 7, talatay 23. Kundi ang bagay na ito ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung ang batas ng tao, pag hindi natin sinunod, mga minamahal ko, ikukulong tayo Mga minamahal ko, may parusa. Ngunit ang batas ng Diyos na perpekto, mga minamahal ko, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kundi ang mga bagay na ito, iniuutos ko sa kanila. Ito'y utos ng ating dakilang Diyos, commandments of our loving God, na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging inyong Diyos. At kayo'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag sumunod pala tayo, mga minamahal ko, sa ipinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo rin ang makikinabang. Ngunit kung susuway tayo
tayo rin ang mapapahamak. Dito tayo sa kaligtasan. Dito tayo binago ng ating mahal na Panginoon. Ito ang ipaglalaban natin na ang batas ng Diyos ang dapat masunod. Pag nasunod mo yan, ikaw ay magiging law-abiding citizen. Kaya nga nagtataka yung iba na sa kabila ng maraming tinawag pag magkakaibang sitwasyon, talagang punong-puno tayo ng kasamaan, problema ng lipunan, ng pamilya. Ngunit nang makilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, naging perpektong halimbawa na merong Diyos na perpektong tumawag sa atin at ang kanyang kautusan at ang kanyang batas, mga minamahal ko, ay totoong nasusunod natin. Yan. Ang sabi, magsilakad kayo sa lahat na daan na iniutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi lang promise ito. Susundin natin hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit? Napakalaga na tayo'y manatili rito, naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, and we're just waiting for that blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ, na tayo maging bahagi, makasama sa pagdagit ng mga banal, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At totoo po, habang nandito tayo, ang Espiritu ng Diyos na ipinangako niya ay sumasa atin. Ito ang pagtatagumpay na ang dyablo ay hindi na magtatagumpay ang masamang espiritu. Amen? Ito'y pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa huling talata, Efeso, Kabanatang 1, talatang 13. Amen. From the book of Ephesians chapter 1, verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Mga nag-Efesyo Kapitulo 1, versikulo 13. Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng imaghilyo ng iyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Amen. Amen? Pag dininig natin ang tinig ng Panginoong Diyos at tayo'y kikilos, gagawin natin ang lahat ng kanyang palatuntunan, mga minamahal ko, ito'y sa ikabubuti natin. At ang sabi ng banal na kasulatan, na sa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo ay tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Lahat magsabing, praise the Lord. Siya ang nagbigay ng banal na Espiritu sa atin. Habang tayo'y tapat na naglilingkod, nakita ng Diyos ang iyong katapatan, anak, narito ang aking banal na Espiritu. Siya ang mag-guide sa iyo, siya ang magpapatatag sa iyo, at ang dyablo, masamang espiritu, ay hindi na magtatagumpay. Ibig sabihin, ikaw at ako ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga, pwede nating ideklara sa mundong ito, habang tayo po'y nasa demokrasyang bansa, the only church na natitira, na kung saan matatagpuan mo ang buong katotohanan. Dahil ang kautusan ng Panginoon ay naging sakdal sa bawat isa. Binago tayo ng ating mahal na Panginoon, kaya ang ating mga patotoo, siyang maghahayag na tayo lahat ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang gagawin na lang natin, walang bibitaw, mananatili tayo sa ating banal na gawain. Huwag ka na maghanap ng iba pa. Mga minamahal ko, narito na tayo 100% sa buong katotohanan. Na ang sabi ng banal na kasulatan, hindi mananaig ang kaaway ng Diyos. Magtatagumpay ka sa bawat yugto ng iyong buhay, higit sa lahat,
makakasiguro ka sa buhay na wala hanggan dahil sasabihin mo na ang kabutihan ng Diyos ay lagi mong alalahanin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus habang inaanyayahan natin ang ating mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers. It's so good to remember the goodness of God. Amen.